Magandang umaga po sa inyong lahat. At magandang umaga po. At sa araw na ito, medyo parang bigla akong kinabahan nung in-introduce ako ni Brother Joseph. Anyway, lahat ng ito ay para sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. And at the same time, bago tayo magsimula, sabihin natin sa iyong katabi, sabihin mo, I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Amen. At maging doon sa mga nakakapanood ngayon at maging doon sa GSM Calo and Greece, magandang umaga po sa inyo, magandang tanghali at magandang hapon po sa inyo. And I thank God na happy anniversary doon sa GSM Calo. Happy anniversary po. Anyway, sa umagang ito ay mahalaga din itong pag-usapan ho natin. And by the way, ako ho ay inatasan ni Pastor Ian, ang ating senior pastor, na mag-speak ho sa inyong kalagitnaan. And I thank God sapagkat ito ay inordain ng ating Panginoon Diyos. Amen? Because I do believe in my heart that He who began, and I'm confident that He who began a good work in you and in me and in us, meron tayong kasiguraduhan. I am confident of this, that He who began a good work in you shall accomplish until the day of our Lord Jesus Christ. Amen? And I do believe also that this day, sabi nga po ng Bible, na sinasabing niya, I was glad when they said to me, come into the house of the Lord. At na nakita ko po, maaga pa lang, narito na ang mga ilan nating kapatiran, maaga pa lang, alas 8:30, andito na, o 8:15, nandito na, nag-praise and worship na, at iba na nanalangin na, at lahat ng ito, Diyos ay nakita kong kasiglahan ng ating mga kapatiran. Why? Because God is good, and God is good all the time, and He's God always. Amen? Amen. Can you believe that this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it? Amen. Sabi po ng Bible, this is the day, not tomorrow, but this is the day that the Lord has made. Amen. Amen. Praise God. Ngayon sa magang ito ay hayaan ninyo kung ibahagi ko sa inyo itong paksa na inilagay na ng Panginoon Diyos sa aking mga buhay o sa aking buhay. Kaya nais kong ibahagi sa inyo itong bagay na itinuro sa akin ng Panginoon Diyos at the same time na-apply ko ito sa aking sarili. At dito ko nakita ang ganda pala ng buhay na kapag ikaw ay naka-align sa ating Panginoon Diyos. Amen? Naalala ko ang sa isang ilustrasyon. Kapag ang isang sasakyan ay nakita mo ang gulong, o yung 4 na gulong, nakita mo ay ibang kain ng gulong. May parting labas ay upod na, pero sa bandang sa loob ay hindi pa upod. Ibig sabihin lamang nun, hindi naka-align ang 4 na gulong ng iyong sasakyan. Kaya kailangan dalhin mo doon sa alignment na pwedeng mai-align nila. Para pagdating ng takbo, ibig sabihin, smooth ang takbo ng sasakyan mo, and at the same time, hindi ma-worn out ang gulong ng sasakyan. Ganon din sa ating buhay, na kapag hindi naka-align ang ating buhay sa ating Panginoon, yes, pwede natin sabihin, I can do it. Pwede natin sabihin, DIY na lang, pero sa resulta naman yun, ay parang bang pagod na pagod ka, sasabihin mo, parang wala nangyayari. Parang isang bagay na ginawa ko na lahat ang bagay, pero parang wala nangyari. Anong dahilan? Maring ang ating buhay ay hindi naka-align sa ating Panginoon Diyos. Amen? So let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, I thank you, Lord God, na sa araw nito ay tuturuan mo kami gagabayan. In the mighty name of Jesus, Lord, nais po namin, Panginoon, na umupo sa iyong mga salita. Hindi kanino man, Pastor, kundi nais po namin mapakinggan ang iyong mga salita na nasulat dito sa Biblia. Turuan mo kami at bigyan niyo kami ng anointed ear to hear, anointed eyes to see, and at the same time, O Lord God, our prayer is to transform our hearts. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Alignment with God. Ito po yung paksaho natin. Ang alignment with God o pakipag-ugnayan o pakipag-ayon sa Diyos ay nangangahulugang pagsuko sa Kanyang lahat ng aspeto ng buhay. Ito yung prioritizing ourselves to Him.
At ito ay pagsuko ng sariling kalooban at mga pangarap upang sumunod sa kanyang plano. Amen. Ngayon, being in alignment with God means that our thoughts and actions align to His will. Na kapag naka-align ho ang ating buhay sa ating Panginoon Diyos, doon natin masusumpungan ang tunay na kapayapaan, doon natin makikita ang tunay na purpose ng ating buhay at direksyon ng ating nilalakaran. Hindi yung kung saan na lamang itutungo ang ating buhay ay pumapayag na lamang tayo. Subalit ang sinasabi ho ng Biblia, sinasabi ng ating Panginoon na ako ang may akda ng buhay mo. Ako ang nagbigay ng lakas mo. Ako ang nagbigay ng karunungan sa iyo. Ito yung bagay na sinasabi ng ating Panginoon sa ating buhay. Ang Biblia ho ay punong-puno ho ng mga salita, ng mga pangako na nagpapatunay ho na pinaparemind sa atin ng ating Panginoon Diyos yung kanyang pag-ibig, yung kanyang guidance, o yung paggabay niya sa atin, at pinapakita niya sa atin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Kanya. Amen? At ngayon sa araw nito, titinahan natin yung mga mahalagang bagay, lalo sa mga salita ng Diyos, na makapagbibigay ng liwanag sa atin upang ma-maintain ho natin that the important is alignment with God. Amen? Kaya simulan po natin ang journey ng ating pananampalataya. So when it comes to alignment in our lives, we are working together in order to fulfill His purpose and call to each every one of us. Amen? Ngayon, the Bible never actually uses the word alignment, pero makikita ho natin ito sa mga salita na kanya sinasabi. Number 1, ang sabi po doon, "My son, incline your ear unto my saying." Doon sa Matthew chapter 17, "Surely I say to you, if you have a little faith like a mustard seed, you can say to this mountain, be removed and be cast out, and throw it into the other sea." Yun, by His words, sinasabi ho niya rito, "Incline your ear unto my saying." At sa New Testament, ay binanggit niya, "Assuredly I say to you," it means, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay merong pananampalataya na katulad ng maliit na mustard seed, ay pwede niyong sabihin sa bundok na ito, umalis at lumipat sa ibang lugar, ito ay mangyayari at ito ay susundin kayo. So mahalaga po yung words na binibitawan po. Kaya sabi ng ating Panginoon, "Incline your ear unto my saying, assuredly I say to you." And also, na sinabi ng Panginoon, John 15 verse 4 or 14, "Remain in me and my words remain in you, and ask what you will and it shall be done unto you." So ito mga binabanggit ng ating Panginoon, at maging doon sa Proverbs chapter 2 verse 2, it says, Hearken your hearts, and at the same time, blessed are those who hear the word of God and practice it, or do it, keep it or do it. "And if you love me, keep my commandments." Lahat itong mga verses neto ay nangangahulugan na isang Panginoon na i-align natin ang ating buhay doon sa kanyang mga salita. Amen? Sapagat kapag ito'y na-align na ating buhay, magkakaroon ho tayo ng maayos na pamumuhay. Di ba ang ating panalangin, minsan gusto nating na umangat sa buhay, gusto natin ang ating pamilya ay mapagpala, gusto natin ang ating mga anak ay sumunod sa ating mga yapak. Pero tinanong natin, ano ba ang binibitawan nating salita? Ano yung bagay na binibitawan natin sa kanila o sa ating pamilya, sa ating asawa at maging sa ating trabaho? Mahalaga po yun. Minsan hindi ho natin namamalayan yung binibitawan nating salita, ito rin ho ay nagbibigay ng kapangyarihan upang mangyari sa ating buhay na minsan hindi natin gusto pero nabanggit na natin na naibulalas ng ating mga labi. So aligning with God, aligning with God means actively seeking His will. Amen. It is more important than not just following rules. It's about cultivating relationship with Him. Alam mo ninyo, isang paalala lang,
Minsan kapag may ganitong araw ng mga puso, napaka-traffic, hindi po ba? Hindi po ba? Ano kaya ugnayan nun? Ito medyo may konting pagbibiro lang daw. Joke-joke lang para maging aware din ho tayo. Ang February 13, ano lang ito off the record ito. Ang February 13, date daw yan ng mga kabit. Ang February 14, date daw yan ng mga boyfriend, girlfriend, o apam. Pagdating ng February onward, yan ang date ng mga legit na asawa. Ano yan? Joke-joke lang yun. Pero anyway, sa bagay neto, yung mga ganong klaseng mga tinatawag na celebration or event ay nabibigyan ng pagpapahalaga because you love someone na malapit sa iyong puso. Di ba? Ayan, katulad nga lang ni Mamo, gumaganda dahil love na love siya ni Kuya Dado. At ganun din ho sa isang pangyayari, yung ating pagmamahal o yung pagmamahal ng Diyos sa atin, gusto niyang maramdaman natin upang nang sa ganun, yung pagmamahal natin ay sa Kanya, ay maituon din natin sa Kanya. Naalala ko, kapag ikaw ay nanliligaw sa iyong mahal, sino rito mga binata? Taas ang kamay. Ayun, agad na nagtaas. Thank you, agad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sino pa rito binata? 10? Doon, dami. Ay, ayaw pa niyong, ayun, 11? Mga binata. May mga girlfriend na ho kayo? Wala pa raw. Okay, may priority ito mga batang ito. O sino rito may mga asawa na? Taas ang kamay. Ay, may asawa lang pala. Hindi may mga asawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Mas marami pala dito may asawa na. Okay. Sino rito byudo o byuda? Taas ang kamay. Okay. Anyway, sa puntong ito, nais ko lamang bigyan ng ito ng pansin. Ang pagmamahal ho, unang-una galing yan sa ating Panginoon Diyos. Amen. Halimbawa, ibig sabihin, kapag ikaw ay naliligaw sa iyong asawa, ay sa iyong girlfriend, o ikaw ay may asawa ka na, kung mine-maintain mo ang pagmamahal mo sa kanya, hindi ba? Mine-maintain mo sa magitan ng pagbibigay ng ng malasakit sa kanyang kaarawan, sa inyong anniversary, o maging sa pag-aasikaso mo sa iyong mga anak. Ibig sabihin nun, ina-align mo yung pag-ibig mo doon sa responsibilidad na inuukol niya sa iyo. Amen. Hindi yung pinapabayaan mo yung relationship mo. Kapag pinabayaan mo yun, ibig sabihin lamang, hindi ka naka-align doon sa nais ng Panginoon na ibigay niya sa iyo, na i-design niya sa iyo. Amen. Ito pong nais kong sa inyo. Aligning with God means submitting to His Word. Pero lahat po nito, Genesis chapter 15 verse 1, ang sabi ng Panginoon Diyos kay Abraham, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision. Pwede ba ninyong palitan yung Abram dyan at ilagay niyo yung pangalan ninyo? So every time na binabasa ang Bible na ito, pinapersonalize ko ito na itong word na ito ay para sa akin o para sa iyo. Amen. Halimbawa na lamang, after these things, the word of the Lord came to Joseph, Australia, in a vision, saying, "Do not be afraid, Joseph. I am your shield, your exceedingly great reward." Amen. Na kapag nabasa ho natin dito, i-personalize ho natin na para bang ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Para bang ini-instruct ka ng Panginoon na huwag kang matakot. Parang binibigyan niya sa iyo na magtiwala ka, maging confident ka doon sa kanyang sinasabi sapagkat ito magbibigay sa iyo ng direction. Kaya nung sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Do not be afraid, Abraham," saying, Abraham, "I am your shield, your exceedingly great reward." Bakit ito sinabi ng Panginoon? Sapagkat sa Genesis chapter 12, ay tinawag siya ng Panginoon Diyos. Siya ho ay isang malayo sa ating Panginoon Diyos, hindi niya nakakilala, pero and yet, tinawag siya ng Panginoon at dumating doon sa isang puntong
tumimo sa puso ni Abraham yung pagkatawag ng Diyos sa kanya. Kaya sumunod siya. Kaya kung babasahin natin sa Genesis chapter 12 up hanggang Genesis 15, doon natin makikita how Abraham obeyed the Lord. Amen? At kung paano ang kanilang ina-apply niya sa buhay niya, yung sinabi ng Panginoon, nagkakaroon siya ng katagumpayan sa buhay. Nagkakaroon ng smooth ang kanyang buhay. Nagkakaroon ng tinatawag na success o successful ang kanyang mga ginagawa. Katuloy, ang nangyari po doon, maging yung mga taong nakikitaan siya na siya ay naging successful, at sabi niya, payayamanin ko to si Abraham. Pero tinanggihan ho ni Abraham yun, yung offer na yon, sapagkat ang kanyang confession na ang kanyang paglago, ang kanyang pagyaman ay nagmumula sa Diyos at hindi sa tao. Amen? At alam ho ba ninyo, kapatid, ang inyong promotion ay hindi manggagaling sa inyong trabaho, kundi magagaling sa ating Panginoon Diyos. Because the Bible says, promotion comes from the Lord and not from men. Amen. Kaya itong teaching neto, nais ng ating Panginoon Diyos, na ang puso mo ay hindi makatuon o hindi mo ituon sa iyong lakas, sa laman ng iyong bank account, o maging sa iyong trabaho, o maging sa itsura ng iyong bahay, sapagkat ang promotion mo, ang iyong great reward, or exceeding great reward, walang iba kundi manggagaling sa ating Panginoon Diyos. Only trust Him. Amen. Amen. Kaya ito pong nababanggit ko sa inyo, aligning with God means unang-una, submitting to His Word. Yan po. In Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, ang sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Amen. Taas ho ninyo yung kanyang kamay. Okay. Ang sabi po dito, para makabisado ho natin ito, Proverbs 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Every time na meron kayong difficulty sa inyong buhay, kasi keep your mouth shut. Every time na meron kayong problema, ingatan ninyo ang inyong mga bibig, sapagkat diyan lumalabas ang mangyayari sa inyong buhay. Amen. Amen? Bakit ko ito nasabi? Sapagkat hindi ko na ito nabantayan nung una at dumating sa isang puntong kung ano ka ngayon ay base doon sa dinesisyonan mo nung panahon, nung mga nakaraang panahon. Amen. Merong isang kanta, ewan ko kung napapakinggan niyo ito. Lumang kanta ito. Ang mga senior, alam itong kantang ito. Yung salitang, que sera, sera. Napakinggan niyo na ba yon? Ayan. Napakinggan mo ba ninyo? O hindi kayo nakaka-relate? Nakaka-relate kayo? Okay, ang kantang ito ay kinanta ng babae. Ewan ko ano ba yan? Nakalimutan ko ng pangalan. Ang sabi po ng awit nito ganito, when I was just a little boy, I asked my mother, what will I be? Diba? Will I be handsome? Will I be rich? Ano yung kasunod nun? And my mother asked me, que sera, sera, whatever will be. Alam mo nyo, yung kanta neto, medyo magandang pakinggan, pero kung titinan natin ang lyrics, hindi maganda. Sapagkat yan ay confession na parang sinasabi doon na ang future mo ay hindi mo hawak. What will be, para bang isang bangka na kung tangayin ng agos, doon na lang pupunta. Amen?
Kaya tuloy minsan, ewan ko kung narinig nyo na ito, kumusta ka na? At sasabihin ng eto, ganun pa rin. Di ba? O maring nabibigkas ho natin yon. Eto, ganun pa rin, mahirap pa rin. Eto, ganun pa rin. Akala natin, walang kapangyarihan yung mga sinasabi natin, kaya ganun pa rin talaga nangyayari. Why not nabaguhin mo ang iyong confession at magpasubmit ka doon sa sinasabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, not some your ways, but all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Amen? Amen. Ano po sabi ng Proverbs chapter 4? Tingnan natin dito. My son, give attention to my words. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon, i-align natin ang ating mga puso sa Kanyang mga salita. Incline your ear to my saying, do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Bakit ito sinabi ng Panginoon? Para ba sa atin o para lang masabi niya? Anong kasunod nito? 22. For they are life to those who find them, and health to all their flesh. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. So sa makatwid, para sa atin pala ito. Yung sinasabi ng Panginoon, incline your ear unto my saying. Amen. Kahapon ho, doon sa mentoring, itinuro itong Mark chapter 11, verse 12 to 14, about sa fig tree. Ewan ko kung andito kayo sa I encourage every one of us na umatin ho tayo ng mentoring o smart discipleship. Sapagkat sa ganitong session o Sunday, medyo konti lang ating makukuha. Pero kapag kung bukas ang ating mga puso, doon natin maunawaan, uti-uti ang layunin ng ating Panginoon Diyos. Mark chapter 11, verse 12 to 40, binanggit ho ng ating pastor kahapon about sa fig tree, the lesson about sa fig tree. Nung sinabi ng Panginoong Jesus sa isang igos sa fig tree, mula ngayon, hindi ka na mamumunga. At dumating nga sa pagkakataon, pagdating ho sa 20, binanggit ni Peter, Lord, di ba itong punong ito, sinabihan mo na hindi mamunga at mamatay? Eto na ngayon, no? Nagulat pa ang mga disciple. Pero sa ating Panginoong Jesus, hindi siya nagulat. Ang agad niya sinabi, have faith in God. Amen? Sometimes sa ating mga buhay, kinakailangang merong mamatay sa atin. Ano to? Yung ating self-ego. Yung ating pride. Yung ating tinatawag na nananangan ka na sa iyong sarili. Kaya hindi makapamunga. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, hindi yung sinabi niya, nung hindi sinabi ng Panginoon na nag-respond siya kay Peter, talaga? Hindi sinabi yun. Kundi ang sinagot niya, have faith in God. Ganun lang ho. Have faith in God. Ngayon, pangalawa po, aligning with God means our thoughts, words, and action align with His will. Amen. Yung ating kaisipan, yung ating lumalabas sa ating mga bibig, yung ating nilalakar, yung ating mga aksyon, ay naka-align sa will ng ating Panginoon. Romans chapter 12, verse 1 and 2, ang sabi po dito, I beseech you therefore by the mercies of God, that you offer, by the mercies of God, that you present, yung ibang translation, offer yourselves unto God, or present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Amen. Anong kasunod dito? Ang sabi po dito sa verse 2, it says, and do not be conformed to the pattern of this world. Ito sa translation nito, do not be conformed to this world.
Pero ibang translation, do not conform to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of our mind. Amen? That you may prove that's good and acceptable and perfect will of God. Ito pong sampang niya, offer ourselves unto Him and renew our mind. Bakit to? Kumbaga sa isang computer, marami ng virus ang naka-store doon sa ating puso at maging sa ating isipan. That's why hindi natin nababantayan yung ating mga salitang binabanggit. Halimbawa na lamang, sa mga kabataan, anong narinig ninyo sa mga nakakatanda? Anong narinig ninyo sa mga nakakatanda? Na kayo ay ganito. Na kayo sasabihin, wala kang mas matalino pa yung kapatid mo kaysa sa'yo. Mas masipag pa yung kapatid mo kaysa sa'yo. Tapos, titingnan ka ng iyong kapwa o naging kaklase, pagtatawanan ka, sasabihin niya sa'yo, B.O. ka. O kaya, ng boss mo sa trabaho mo, hanggang diyan ka na lang, hindi ka ma-promote. Iyon yung mga rejection, yung mga word na yon na naririnig natin that it affects our ears, that it affects our hearts and emotions. Amen. O kaya maging sa sasakyan kapag ikaw nag-drive ng motor o kaya ng 4 na gulong at kapag ikaw ay nagitgit ka ng iyong ng kapwa mo may sasakyan, minsan umiinit na yung ulo o minsan tinatawag na nakapagsasalita ka nang hindi maganda rin. Ginagantihan mo rin, kinakat mo na rin. O maganda sa basketball, gaya ni Jello, kapag siya nabangga, nasiko, o napaganon, tatandaan na lang niya, sige, ako rin maniniko sa iyo. Yung mga bagay na hindi natin naiiwasan, pero nakapagsasalita tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Amen? So our thoughts, our words, and action must align with God's will. Amen. Ano yung mga lumalabas sa ating mga isip? Magbigay tayo ng halimbawa. Ikaw, masabi kong ama ka ng iyong pamilya. Provider ka ng iyong pamilya. Tinitingnan ka ng iyong asawa at maging ang iyong mga anak. Hindi man nila sinasabi sa iyo yung needs nila, pero nasa puso mo, alam mo ang needs ng iyong pamilya. O kaya yung misis mo, binabangayan ka at sinasabi, ano ba yan, mag-overtime ka na. Ano ba yan, mag-extra ka naman dyan. Umi-extra ka naman sa iba. Dahil kulang yung binibigay mo, kulang yung ganito, kulang ang ating panggastos. Ito yung mga bagay na hindi maganda. Alam niyo, ako nasa abroad ako noon, hindi pa uso cellphone, sulat pa lamang ho. Kapag ikay sumulat sa iyong asawa, makakarating doon after 6 to 6 days. Halos 1 linggo. Wala nakaka-relate. Kasi uso na ngayon talagang mga high-tech na ngayon, Pero nung panahon ko ay ang tagal bago dumating ang sulat. Pag dumating ang sulat, ang response niya is malalaman mo na lang, 2 linggo na. So marami ng mga panahon na nagdaan, pero yung kasagutan ng sinulat mo, dumating 2 weeks after. O hindi lang. 1 buwan pa. Ganun ho. Ito nga, ang ibig sabihin, kapatid, our thoughts and our words and our action must align in His will. Amen. So words can cause you to possess your inheritance. And the word you speak, think or believe, act as a seed. Ito yung mga binhi na binibitawan natin . Ito yung nagbibigay ng ng shaping ng iyong destiny kung anong gusto mong marating. Amen.
Amen. Kwento ko rin ho ang aking buhay din. Ang rason ko kung bakit ako nag-abroad, ang una kong goal ko, gusto kong itaguyod ang aking pamilya. Walang masama, hindi po ba? Kaya ako'y nakapag-abroad, inalagay ko yung mga priorities ko sa aking buhay, isinulat ko ito. And at the same time, walang masama doon. Lahat ng iyon ay nangyari. Lahat ng iyon ay nangyari. At dumating sa isang puntong nangyari man, pero may mga bagay na na parang may kirot, parang something na meron kang hinahanap na hindi mo makita. And then that's the time na nung nakita ko at nabasa kong Bibliyang ito, hindi pala sapat na yung mga pangarap mo ay marating, pero may kaakibat naman kahirapan, may kaakibat naman na hindi nangyayari sa magandang buhay. Pero at that time, nung nakita ko ito, yung mga sinasabi ko nito, doon ko nakita na ang buhay ko pala ay kinakailang i-align ko doon sa calling ng ating Panginoon Diyos. Amen. Ngayon, nung nangyari po ito, may mga bagay na dapat nating i-review o tinatawag na ibalik natin, i-assess natin ang ating buhay. Ano ba lumalabas sa aking mga bibig? Kabastusan, kahalayan, o puro mga negative words? Halimbawa na lamang, tinatawag na, eto na lang ako, siguro hindi ko kayang umasenso ang aking buhay. Na ang sinasabi mo sa iyong sarili, mabuti pa yung kapwa, mabuti pa si ganito. Ako ganito. At kapag nakakita ka sa Facebook o sa mga social media, na kumakain pero pinipicturean pa yung mga kinakain, di ba? At nasa magandang restaurant, at sasabihin mo sa iyong sarili, sana oo. Di ba ganoon? May mga bagay na yung the word sana all, ibig sabihin, deep inside, na naiinggit ka sa kanila. Deep inside, na meron kang gusto marating pero hindi mo magawa. Nagkakaroon ka tuloy ng self-pity. Nagkakaroon ka ngayon tinatawag na, na something na parang wala ka. Parang dinadown ka. Yun ang gusto talaga ng kaaway, i-down ka. Na hindi mo marating, na hindi mo maranasan ang abundant living na gusto ng Panginoon Diyos na mangyari sa iyo. Sapagkat sabi po ng Biblia, I came that you might have life and have it more abundantly. Amen. Kaya, yung ating lumalabas sa ating mga bibig, ingatan po natin. Sapagkat there is power in your words. There is power in your spoken words. Nabanggit ko na ito nung last na tumayo ako rito. Faith is designed for the impossible. Pangalawang tayo ko rito nun, ang binanggit ko sa inyo, kung re-reviewin nyo, the supernatural help by spoken words. At ngayon, ito po, alignment with God. Amen. So, meron itinuturo ang ating Panginoon. So, yung words na binabanggit ho natin, there is power of choice. Anong pipiliin mo? Ganyan na lamang ba ang buhay mo? Ganyan na lamang ba sitwasyon mo? Hindi ka ba makakatapos? Sasabihin mo, hindi ako makatapos kasi, hindi kaya ng nanay ko o ng papa ko. Kasi ganito lang trabaho ng aking tatay o ng aking nanay. Ang nanay ko ay naglalaba o namamlansya lang ng kapitbahay namin. Kaya hindi ako makakapasok sa trabaho o hindi ako makapagtatapos. Is that your confession? O kung ikaw naman ay ama ng tahanan, pero tinitingnan mo ang katayuan ng iyong buhay, hindi ka nakatapos, eto lang natapos mo, tapos titingnan mo yung iba, ang ganda ng trabaho. No, wag mong i-underestimate ang sarili mo.
Huwag mo i-underestimate ang ano mo, ang sitwasyon mo. Alam mo, meron tayong isang kapatiran dito na umasenso ang kanyang buhay sapagkat inalay niya ang kanyang sarili sa ating Panginoon Diyos. At hindi rin siya nakapagtapos ng magandang edukasyon, kundi binigyan siya ng Panginoon Diyos ng idea and skills to get wealth. At siya ho ay na-highlight pa sa YouTube. Ganun ho ang ating Panginoon. Sapagkat sabi po ng Biblia, ito ang nais ko, lagi kong binabanggit ito. Hindi ko ito kinakaligtaan at sa tuwing tumatayo ako rito, binabanggit ko ito. At nais kong ilagay ho ninyo sa inyong puso at isipan ang sinasabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 18 or even 17. Ang sabi po ng Deuteronomy 8:18, ang sabi po dito, wala dyan ano, ang sabi po dito, remember the Lord your God. See that? Remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. And the word power there, idea or skills to get wealth. Amen. Unang-una, remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Pero verse 17, ito ang kanyang paalala. Tinanong nyo, if your Bible, tinanong natin dito sa ating Bible. Wala dito sa notes ko. Idinagdag ko lang ito ngayon. Deuteronomy chapter 8, verse 18, it says, then you say in your heart, my power and the might of my hand have gained me this wealth. Verse 18, ito ngayon rebuke ng Panginoon. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this day. Amen. Amen. Alam mo niyo yung power, idea, lahat tayo ho ay merong kapasidad na umasenso. Amen? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay merong kakayanan o kapasidad na umunlad. Amen. Sabi ng Bible remember the Lord your God, for it is He who gives you idea, skills, or power to get wealth. Amen? Amen? Amen. Praise God. Sa lahat ng bagay, may oportunidad. At tingnan natin yung oportunidad nito na dinadare ka ng Panginoon para ikaw ay umasenso. Meron nga akong nakausap na kapatiran, niregaluhan daw siya ng kanyang mahal sa buhay na sasakyan, pero hindi pa naman siya wala pa naman siya lisensya. Kaya sabi ko sa kanya, kumuha ka ng lisensya, meron ka ng sasakyan. Amen. Misis ko nakapanaginip, saka ko na ikukwento. Kapag nangyari na yon. So the law, the principles of words as is, there is power, the power of choice. Ano ba yung sasalitain mo? Negatibo o positibo? Nag-a-apply ka ng trabaho, nagpasa ka. Tatanggapin kaya ako? Ma-hire kaya ako sa trabahong pinasukan ko? Medyo kakabaka pa ngayon. O kaya, eto ngayon, malapit nang matapos itong klaseng ito, makakapasa kaya ako? Ito yung mga agam-agam, mga question. O kaya kababayad mo lamang ng upa sa bahay. May pambayad kaya ako ng renta ng aking bahay sa susunod? O ng tubig o ng kuryente? Ito yung mga pangamba, takot, o pag-alala. Pero nakalimutan mo sinabi ng Panginoon Diyos, do not be afraid. I am your shield. I am your exceedingly great reward. Amen.
Na sinabi din ng Bible, I will never leave you nor forsake you. Amen. At sinabi ng Bible, trust in me. Lahat ng bagay ng paalala ng Panginoon Diyos ay gusto niyang kunin natin, pakinggan natin. Hindi yung sinasabi ng mundo at hindi yung nararamdaman natin at hindi yung laman ng bulsa natin o ng bank account natin o yung klase ng trabahong meron ka. Kapag ang Diyos ay nagsalita sa iyo at tinanggap mo ito, hinawakan mo ito, nasasabi ng Panginoon, in an appointed time, I, the Lord, will make it happen. Pero dadako tayo doon. The law of harvest, just like a seed produces a specific plant, negative words like fear, doubts, and gossip or anxiety, it produces negative outcome. Amen. And while positive words like faith, that you have a God, that you have a living God, that God is your provider, that God is your healer, faith, hope, scriptures produces positive outcomes. Amen. So kapag itong bagay nito na tinuturo sa atin ng Panginoon, baguhin mo ang declaration mo, hindi ako mananatiling mahirap. Sasagana ang buhay ko. Pagpapalain ng Diyos ang aking pamilya. Amen. Pwede mong baguhin, i-direct ang buhay mo. Para kang isang ship na merong timon at ang timon nito ang siya nagbibigay ng direksyon sa buhay mo. Amen. Napakalaki ng barko. Pero ang nagbibigay ng direksyon doon, hindi ang kapitan. Tama, ang kapitan, andun ang kanyang wisdom kung saan niya ibabaling. Pero kung wala naman ang timon, wala rin. Ang timon ng ating buhay, eto. There is power in your tongue. Death and life are in the power of your tongue. Anong direksyon? Anong nais mong direksyon sa buhay mo? Simulan mo sa magitan ng iyong confession. What is your confession? Negative words? That you are lack? That you are nobody? That you are ganito lang? No, baguhin mo. Sapagkat ikaw ay dinisenyo ng Panginoon, merong kakayanan na wala sa iba. At yung iba naman, meron din kakayanan na wala sa iyo. Lahat tayo na isang Panginoon na lumago at sumagana ang ating buhay. Amen. Pangatlo, aligning with God means engage and participate. 1 Corinthians chapter 12, verse 4, it says, there are diversities of gifts, or different gifts, but the same Spirit. Verse 12. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Tayo po, bilang mananampalataya, we are one body. Tayo katawan ng ating Panginoon Jesucristo. We have different gifts, talents, and skills. Meron tayo. Gaya ni Brian. Ryan, alika rito. Come on, Ryan. Yan. Yan. Ganda, no? Ay, sorry, ganda. Pogi pala, no? Oh. Ang husay niyan tumugtog. Yung magagawa niya, hindi ko kaya. Hindi ko kayang i-replika yung kanyang ginagawa. Pero yung ginagawa ko, hindi niya rin kaya. Pero kapag tayo ay nagkakasama-sama, marami nagagawa. Marami na-accomplish. Hindi ako katulad ni Jen na marunong kumanta. O ni Yasmin, o sino pa man, ni Kay. Pero yung ating may co-contribute, meron tayong bahagi na pwede nating isupply sa ating kapwa. Amen? Kaya itong si Ryan, tama ba? Tama. Kaya itong si Ryan, kapag tumugtog, matuwa tayo. Sapagkat kung walang tutugtog, parang hindi kompleto.
Amen? Thank you, Ryan. Ganon din si ano? Ganon din yung mga ushering. Kung hindi tayo i-guide ng mga ushering, kanya-kanya lang tayo. Ganon din ang mga bata. Kung di ituturuan, magkakanya-kanya rin tayo. So lahat tayo ay may bahagi sa katawan ng ating Panginoong Yesus. Kaya sabi dito, actively using your unique spiritual gifts, talents, contributing to the growth, health, and mission of the church. It involves from a spectator to an active participant. Amen. Maging bahagi ka. Wag lamang tayo maging spectators na nakaupo for so many weeks or months, but actively participate. Sabi mo sa iyong pastor o sabi mo sa iyong kapwa na pwede ba akong mag-participate dyan sa area ng ministry? Kung alam mo, meron ka pala doon, ibahagi mo. Amen. Gaya nito, meron tayong wellness and sports. Si Jello, na dating PBA player, TNT, nanalo nung siya pumasok doon. Pwede niyang i-contribute sa atin yon. Amen. Kahit hindi tayo katangkaran. Jella, alika. Jella, pwede. Alika, Jella. Bigyan kita. Alam mo niyo, ito si Jella. Ayan. Medyo, si Jello, dating PBA player ito. Oh, TNT. Yung kanyang talent, alam mo niyo, nag-shoot siya ng laging ang 3-point, laging nagagawa ho niya. Yung pag-dribble, yung paglusot, kahit malayo, na-shoot niya. Ngayon, ang sabi niya, pwede niyang i-contribute sa atin yung kanyang kaalaman. Pero ako hindi na ako pwedeng dahil malaki siya, yung height ko, pero may ko-contribute ko, magiging cheeran na lang ako kay Jello. At maging sa ibang mga player dito. Like ito, si Brian. Amen. Kaya kung gusto niya magpaturo, pwede niyang kayong turuan din. Diba, Jello? Thank you. Sa lahat tayo, merong may itutulong sa ating kapwa. Amen. Yung iba dyan, mga IT, pwedeng turuan dito o sasabihin, may talent ka sa IT. May computer tayo, lahat ng bagay na pwede natin i-contribute, pwede ako mag-participate dyan. Amen. Diba? O kaya meron kang talent na magturo, pwede mo i-contribute sa ating sa kapwa mo. I-share mo yung bagay na yun, sapagkat yung gift na yan, ibinigay sa ng Panginoon Diyos to contribute and encourage one another. Pang-apat, alignment with God means your desire aligns with His desire. Amen. Psalms 37, verse 4, it says, this is a New Living Translation, take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Dati-rati, ito yung bagay na nung nabasa ko ito, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ganda kung babasahin mo, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ito minsan confession ko, Lord, alam mo naman yung desire ko Natanong niyo ba yun sa inyong sarili? Lord, alam mo naman laman ng puso ko Hindi ko na pinag-pray ko yun Lord, alam mo naman. Saan naman ibigay mo? Pero alam mo niyo, merong hindi tayo doon na nakita. Ang unang-una, delight yourself unto the Lord. Amen. And He will give you the desires of your heart. Amen. Not only say, Lord, alam mo naman puso ko. Lord, alam mo naman ang hinihingi ko sa iyo. Pero natanong mo sa iyong sarili, naka-align din ba yung delight mo doon sa delight ng ating Panginoon? Amen? Kaya sabi doon ng Bible, seek ye first His kingdom, and all these things shall be added unto you. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen.
Seek His desire. Ano ang desire niya? Ano ang desire ng ating Panginoon? Binanggit ko na kanina. Hearken His words. Align your words unto Him. Remain in Him. Yun ang kanyang desire. Manatili ka sa akin, pakinggan mo ang aking sinasabi, sapagkat ito ang issues of your life. Ano ba sinasabi ko? Yun ang gusto ng Panginoon na maging desire natin. Amen? Ang sabi po dito, aligning yourselves or aligning our desire involves cultivating a deep relationship with God. Your heart naturally shifts away from self-centeredness ambitions toward His will. Amen. Tingnan natin dito. When you prioritize, yan natin dito when you prioritize your relationship with God, your heart naturally shifts away from self-centeredness, ambitions toward His. That's correct. Amen. Not our desire, not our self-ambition, but seek first His desire. Kapag sinikho natin ang kanyang desire, ano sabi doon? And He will give you the desires of your heart. Amen. Kapag yung ating puso na-align sa desire ng Panginoon at sa kanyang nais, yung kanyang sinasabi, at inaak natin to, kino-confess natin to, at ito ay laman ng ating puso, yung ating self-ambition, na gusto o goals or dreams, magiging mawawala na yung nating pangsarili, kundi yung gusto ng Panginoon ang mangyari sa buhay mo. Amen? Amen po ba doon? Kaya itong bagay na ating narinig ngayon, nabasa at napakinggan, gawin natin. Signs that you align with His will. Unang-una, you will experience peace. You will experience joy. And you will desire to love others. Hindi ka na ma-offend. Yung nakagawa ng offense sa'yo, ma-erase yan at mapapalitan ng forgiveness. Because you align your heart to Him. His desire ay naging desire mo ngayon, kaya makaka-experience ka ng peace, joy, and love. Amen? Last thing. Pakita ho natin dito yung isang illustration ito. Ang unang-una dito, yung Holy Spirit empowers us, ilagay ho ninyo sa gitna. Doon sa circle nito. Ang una, word. Hindi po ba? Unang word. Kaya sinabi, hearken your hearts, remain in me. Listen to my saying. Assuredly I say unto you. Lahat ng ito bagay na binabanggit ng Panginoon, anong dapat natin gawin? Receive it. Believe and receive it. At sasabihin siya ng kapwa, hindi mo kaya yan. Wala yan. Ano ka lang yan? Sinasabi lang yan ng iba, pero hindi mangyayari sa'yo. Tingnan mo, lagay mo. Hindi ka naman nakatapos ng ganito ang ano mo. No. I-reject mo ko yung mga negative words. Kundi tanggapin mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Panghawakan mo ito, ingatan mo ito, and keep it. Word, receive, and hold it. Huwag mong bibitawan ang salita ng Panginoon Diyos. I-reject mo yung mga negative words, i-reject mo yung mga narinig mo na nakasakit sa iyo at tinanggap mo na lamang yon. No, i-reject mo sapagkat merong pangako ang Diyos sa iyo, yung kanyang salita. Amen. Receive. Huwag mong ine-neglect. I-receive mo yung salita ng Diyos. Tanggapin mo at ingatan mo ito. Bakit to? Sapagkat ang kaaway, ayaw niyan tanggapin yung binhi na yun na salita ng Diyos sa iyong buhay. At kapag pinanghawakan mo, masakit man. Alam ko, minsan tayo dito nagpe-fail sa pag-obey. Pero panghawakan mo. And I experienced that.
Dito ako nag-struggle, pero pinanghawakan ko dahil sinabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. When I obey the Lord, minsan masakit, pero I submit to His will and I submit to His word. Ano po nangyari? Manifested the blessing. Amen. Marami akong patotoo na nangyari sa aking buhay. Lahat ng bagay na yon, pinatunay ng Diyos, ay buhay. Nagkatotoo, nangyari sa aking buhay, na kahit minsan nakakarinig ako ng rejection sa iba, hindi ko inalaw na rejection na yon ay maka-apekto sa aking buhay. Minsan sinabihan din ako ng medical doctor, ang taning ng buhay mo ay 3 buwan na lamang. Nireject ko yon. Pinanghawakan ko ito salita ng Panginoon Diyos. Ano nangyari? Andito ako. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Amen. Kaya ito pong bahay nito, huwag mong bibitawan ang salita ng Diyos. Tanggapin mo ang salita ng Diyos. Ingatan mo ito. At ito'y salitain mo, confession mo kung anong sinabi ng Panginoon, and hold it and obey. Amen. And then, manifested the blessing. Sino mag-empower sa iyo? Ang Holy Spirit. Kaya ako nilagay dito sa gitna ang Holy Spirit. The Holy Spirit empowers you to receive His word. The Holy Spirit empowers you to hold His word. The Holy Spirit empowers you to obey His word. And once you obey, the Holy Spirit will manifest the blessing into your life. Amen? The importance of aligning with God is woven throughout the biblical narrative, calling believers to life of surrender, transformation, engage, greatest joy and pleasure, and practice it with Christ. The alignment is not only a response to God's love and grace, but also a pathway to abundant living. Amen. That's the pathway to abundant living. Praise be to God. Thank God. Kung niya pong re-reviewin din yung sinasabi ng ating pastor, Pastor Ian, alignment before assignment. Amen? God bless you all.